Germany hindi na nakatiis, nagpadala na ng mga warship sa Indo-Pacific laban sa China. Samantalang isang top US Admiral ang nagsabi na gagawin nilang impyerno ang militar ng China kung talagang magpupumilit itong lulusob sa Taiwan. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Bago natin simulan kapatid ang pinaka-juicy part ng ating topic, alamin muna natin ang kahalagahan ng Indo-Pacific. Ang lugar na ito mga kapatid ay ang tinatawag na Indo-Pacific Region. Sa karagatang ito, dito dumadaan ang tatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang United States, China at Japan, kung saan ang mga bansang ito ay sama-samang nag-aambag ng 60% sa Global Gross Domestic Product o GDP. Sa katubigan ng Indo-Pacific, dito rin dumadaloy ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalang pandagat na mayroong kabuuang 60%. Bukod pa rito, sa Indo-Pacific region din dumadaan ang pinakamabilis na lumalagong umuusbong na ekonomiya tulad ng Cambodia, India at Pilipinas. Samantalang ang mga pangunahing ekonomiya ng China, India at Japan ay talagang umaasa rin sa mga ruta ng dagat sa Indo-Pacific para sa kanilang kalakalan at supply ng enerhiya. Ayon sa datos mga kapatid, nasa 80% ang dami at nasa 70% naman ang halaga ng pandaigdigang kalakalan ang idinadaan sa mga rutang pandagat at 60% ng kalakalang pandagat na ito ay tumatawid sa Indo-Pacific. Napakahalaga para sa pandaigdigang kalakalan ng stability at kapayapaan sa rehiyon na ito dahil sa pagkakaroon nito ng mga critical na maritime choke points tulad ng Bab al-Mandeb at Malacca Strait. Bukod dito, ang kahalagahang pang-ekonomiya ng rehiyon ay talagang hindi matatawaran sapagkat mayroon lang naman itong 10 sa mga pinakaabalang container port sa buong mundo sa kahaba ng baybayin ng Pacific at Indian Ocean. Ngayon mga kapatid, napakalinaw kung gaano kahalaga sa ekonomiya ng mundo ang Indo-Pacific region. Ngunit ang pinakamahalagang tanong kung gaano ba kay-stable ngayon ang sitwasyon sa rehiyon at umiiral ba sa lugar ang katatagan at kapayapaan. Ayon sa US Department of State, ang buong rehiyon ng Indo-Pacific ay nabubulabog ngayon dahil sa mga di kaaya-ayang ginagawa ng Chinese Communist Party o CCP. Sa pamagitan ng kanilang puwersang militar, binubuli at pinipressure nito ang kanilang mga kapitbahay, sinusulong ang labag sa batas na pang-aangkin ng teritoryo, binabantaan ang mga maritime shipping lane at pinapahina ang katatagan ng isang lugar na labas na mismo ng kanilang nasasakupang teritoryo. Dahil dito, ang pag-uugali na ito ng China ay nagpapataas lamang ng tensyon at talagang mapanganib ito dahil posibleng magkaroon ng maling kalkulasyon at hindi aasahang salungatan o conflict. Sa pakikipagkalakalan, hindi lang po ang mga bansang Amerika, Japan at China ang dumadaan sa Indo-Pacific region. May mga interes din dito ang iba pang bansa gaya ng Germany kung saan 20% ng kanilang kalakal ay dumadaan sa nasabing rehiyon. Katulad ng Amerika, pinapanatili rin ng Germany ang katatagan at kaayusan sa Indo-Pacific na nakabatay sa international order kung kaya't labis din silang nabahala sa mga agresibong pag-uugali ng China. Sa ulat ng Reuters, sinabi rito na nagpadala ang Germany ng 2 barkong pandigma sa Indo-Pacific region sa kabila iyan ng mainit na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa pinag-aagawang South China Sea. Ayon sa Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius, 2 warship ang kanilang pinadala sa rehiyon upang palakasin ang presensya ng kanilang militar doon. Sisiguruhin lang umano nila na magkakaroon pa rin ng freedom of navigation at free passage sa mga ruta ng kalakalan. Ang nasabing mga barkong pandigma ng Germany ay dadaan sa South China Sea. Ngunit hindi malinaw kung maglalayag din sila sa Taiwan Strait gaya ng ginagawa ng mga warship ng Amerika, isang hakbang na tiyak na ikakagalit ng China. Dagdag pa ng Defense Minister, ilang mga barkong pandigma na ng kanilang mga kaalyado ang dumaan sa Taiwan Strait, kaya naman isang option din ang pagdaan dito ng kanilang mga warship. Noong 2021, isang barkong pandigma ng Germany ang tumulak sa South China Sea sa unang pagkakataon sa loob ng halos 20 years, kung saan kasabay ito sa mga barkong pandigma ng Western country na nagpapalawak ng presensya ng kanilang militar sa rehiyon sa gitna ng pagtutol ng China. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea bilang bahagi umano ng kanilang 10-dash line sa kabila ng desisyon ng international na tribunal na walang legal na batayan ang Beijing para sa kanilang mga claim. Inaangkin din ng China ang Taiwan na pinamamahalaan ng demokratiko bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng matinding pagtutol ng Taiwan. Dahil dito talagang galit na galit ang China at paulit-ulit na binantaan ng Taiwan na kukunin ito kahit sa pwersahan at madugong paraan. Ngunit ang mga banta na ito ng China ay tila nagpainit sa ulo ng Amerika at sinabing gagawin nilang impyerno ang militar ng China kung lulusob ito sa Taiwan.
Sa ulat ng Business Insider, sinabi ng isang top US Admiral na si Admiral Samuel Paparo, ang commander ng US Indo-Pacific Command sa Pacific, na kung sasalakayin ng China ang Taiwan, haharap daw sa isang malaking nakakakilabot at mapangwasak na puwersa ng drone ang militar ng China at gagawin itong miserable. Iyon daw talaga ang kanilang plano na gagawing impyerno ang militar ng China upang ma-distract ito at makakuha sila ng oras para tumugon. Dagdag pa ng Admiral, maaari niya raw gawing miserable ang buhay ng mga sundalo ng China sa loob ng isang buwan na siyang nagbibigay sa kanya ng oras upang makagawa ng iba pang mga bagay. Kasama sa plano ang paglulunsad ng libu-libong unmanned system mula sa mga warship at submarine hanggang sa aerial drone. Lalabanan daw nito ang mga invading forces ng China sa oras na magsimula na silang tumawid sa Taiwan Strait. Ito mano ang pinaka-epektibong first line of defense ng Taiwan at Amerika. Ang ganitong uri ng taktika ay mangangailangan lamang daw ng matinding pamumuhunan sa mura at maasahang drone, kung saan ginagawa na ito ng US. Noong nakaraang taon, opisyal na inihayag ng Department of Defense ang programa na isang pangmatagalang plano para maghanda ng libu-libong autonomous system. Ang Amerika ay naglalayong gumastos ng $1 billion ngayong piskal na taon sa replicator at nakikipagtulungan na rin ito sa mga kasosyo sa depensa upang bumuo at makakuha ng mga sistemang ito. Ang replicator o mga kapatid ay naglalayong kontrahin ang pinakamalaking kalamangan ng China, gaya ng pagkakaroon nila ng mas maraming barko, mas maraming missile at mas maraming sundalo, kung saan ang mga unmanned capabilities ng US ay magiging isang asymmetric advantage. Ang mga pahayag kapatid ng Top Admiral ukol sa kanilang gagawing hellscape strategy ay kasunod ng isang napakalaking Chinese military drill sa paligid ng Taiwan, kung saan epektibo nitong napalibutan ng isla at nagpakita ng mga kakayahan ng magkasanib na puwersa. Bagamat nasaksihan ng US at Taiwan ang pagsasanay ng China kung gaano kabilis at kadali na gumamit ang mga ito ng blockade, isa rin itong pagkakataon upang mapag-aralan ng Amerika ang taktika na ito ng China. Makakatulong ito sa kanila upang makapaghanda laban sa ganitong senaryo sa hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!